Hello, animation students. We've just finished animating the flock of flying birds. And as you can see, siguro mga 100 frames yung ginawa natin right here. And as you can recall, these are all symbols. At hindi siya sabay-sabay pumagaspas ng pakpak. No, yung flapping of wings niya hindi sabay kasi ginamitan natin siya ng looping options right here. Okay? So I'm just gonna cover my video para makita ninyo yung entire Adobe Animate interface. Okay. So basically, the size of this stage, yung size nitong stage na to ay 1920 by 1080. At makikita ninyo dito sa properties menu, it's 1920 by 1080 right here. So our objective right now is to create a background that is moving from left to right. Okay? So, ganun ang gagawin natin. So, ngayon, ang gagawin ko ngayon pupunta ako sa Photoshop at doon ako gagawa ng background. Okay, so this is my Photoshop. I'm going to press create new. And okay, ang default setting ng Photoshop ko ay 1920 by 1080. Okay, pinakita ko rin yung video ko, no? Labo. So, 1920 by 1080 yung aking default setup. So, ang gagawin ko dyan, guys, ito. Kung matatandaan ninyo, yung resolution ay 1920 by 1080. Itong resolution ng Adobe Animate, no? This is 1920 by 1080. Meaning to say, yung length niya, yung length ng stage ay 1920, but the height of the stage is 1080. And right here, dito sa ating Photoshop, I'm going to increase the value of the 1920 width. Okay, yung width niya na 1920 by 1080. Kasi ang mangyayari, gagalaw yung background from left to right. Or rather from right to left. Okay? So kailangan lampas yung size ng background dito sa 1920 by 1080 size ng canvas ng Adobe Animate. Okay? So balik tayo dito. Siguro, ang gagawin ko dito, gagawin ko siyang 3000 by 1080. No? Ang resolution ko siguro 100. Okay? So, I'm going to press create. At makikita nyo kagad, ito yung itsura ng background ko. Lampas ito ng 1920 by 1080. Ito ay 3000 by 1080. Siguro mas maganda kung uh, 4000 by 1080 na lang yung gawin natin. Ano? So, create na lang siguro ako ng bago. Gawin ko na lang 4000. Yeah, 4000 by 1080. So, ano yan, mas malawak yan. So, yan, this is 4000 by 1080. Ano? So, nagbago ako ng isip. So, ngayon, this is the background layer. I'm going to add another background. So, let's just say na meron akong background dito na puro wala akong maisip na background eh. Sabihin natin para mas madali, puro puno, no? So right now, ang gagawin ko kasi by layers yung background ko, no? So sabihin natin umpisan ko sa sky, okay? So I'm gonna paint some sky right here. I'm gonna use the brush tool. And let's say the sky is blue. No? Pag ganyan. Mukhang hindi gumana. Ayan, ano? The sky is blue. And with a little bit of highlight, no? Medyo lagyan natin ng konting drama, no? Hindi ko na masyadong pagagandahin tong ano natin, ano? Itong background natin. Okay, so layer 1, I'm gonna label this as sky. But the next layer, I'm gonna label it as mountain. Okay, so maglalagay ako ng mountain dito.
Now, mabilisan lang itong gagawin ko. I'm going to select this lasso tool right here. And dun sa lasso tool na yan, i-select ko yung subtract from selection. Sorry, add to selection. Okay? So nakaselect na siya. Kasi by default, naka-new selection siya. So I'm going to add to selection. So I'm just gonna draw a mountain right here on the second layer. So hindi ko na masyadong pagagandahin. Yan, ano. So kunyari ganyan yung mountain natin. Okay. So yan, okay. So I'm using lasso tool painting right here. So what I'm going to do here is that I'm going to, I'm going to color my mountain. Let's just say I'm going to color it a little bit of darker blue or gray. And probably I'm going to select a soft round brush, no? And I'm just gonna, you know, something like that. Okay, and that's the second layer. I'm gonna press Control D to deselect. So that's my mountain right there. And wait, I'd like to put some shades on my mountain. So what I'm going to do here is I'm going to, well, I'm gonna remain with the lasso tool. So magla-lasso tool lang ako dyan. So magdo-drawing lang ako ng mga contours dito. Yan, ano. So tandaan nyo, nasa second layer tayo. Yan. No? So gagawa tayo ng, kumbaga kailangan may shadow yung mountain, ano, para mas maganda siyang tingnan. Okay. So parang ganyan. Yan, no? Yan. Yan. So, okay. So, ganyan siya, no? And then I'm going to press Control L. Control L as in Libra. So, meron tinatawag na levels. Lalabas yung window na yan. Yan. Isa-slide ko siya papunta dito. Ito, right? Itong slider na to, I'm gonna slide it towards the left side, no? At tingnan nyo kung ano nangyayari dun sa bundok. Ayan. And then you press OK. And then Control D. Ayan, no? So may ano na siya, may mga contours na siya, no? So ang ganda, no? May bundok na tayo. So I'm going to add another selections here using my lasso tool, no? At medyo si-shadean ko pa yung mga areas na yan, ano? Para mas maganda ng konti. Although kakasabi ko lang, hindi ko na nga pagagandahin to, pero I just contradicted myself, no? So, okay. So, Control L, I'm going to, ayan. And then Control D, ayan, oh. So, kita nyo? So, may bundok na tayo. So, I'm gonna save this as background. Um, maybe dito under background design, long background, no? So, long background ang pamagat niya, no? And I'm gonna save it in Photoshop or PSD. And then I'm gonna press OK. And then let's try to put some highlights on our mountain. So I'm going to select this area right here. Probably right here. Yan, no? So lagyan natin siya ng selection. Yan, lagyan natin siya ng highlights. Kunyari doon tumatama yung araw, yung
sinag ng araw doon tumatama, no? Okay. So ayan, so we're making multiple selections here, and let's just control H, control D, pwede. Oops. Aha. Hmm, ayaw niya. O sige, yan na. Okay na, panindigan na natin yan. Para siyang may snow, para siyang may snow cap, eh, no? So, sige na, panindigan na natin yan. Gusto ko sanang palitan, eh, kaso huwag na, okay na yan. So, ano ko lang, i-enhance ko lang yung ano highlights niya. Okay. Control D to deselect. So, para siyang may snow, 'di ba? Yan, 'di ba? Hindi dapat siya may snow eh. Dapat ano yan eh, supposedly nasa Pilipinas ang setting niyan eh. Lagyan na natin lang ng mga konting ridges na ganyan, ano? Para talagang magmukha siyang, you know, legit na bundok. Okay. So, ayan, no? So, medyo okay naman na yung bundok natin, ano? So, ito siguro, ah, yan, no? Para talaga siyang legit na kabundukan. Okay. So, ayan, maganda na yung bundok natin, ano? Alam mo, pag minsan, pag hindi ka seryoso mag-drawing, eh, doon pag gumaganda yung drawing mo, eh. Nakakainis, di ba? So, ayan. So, yung bundok natin. Ito yung sky. Okay. So, after the mountain layer, I'm going to add another layer here. And I'm just gonna draw trees 1. Okay. So, yan yung trees 1. So, mangyayari, okay, I'm going to select my lasso tool. So, I'm going to add some tree lines here. Yan. Okay. Yan. So, ang ginagawa kong method dito, guys, kung napapansin nyo, these are lasso tool painting method. No? Isa itong lasso tool painting method. Okay? So, pagka mabilis ang painting, mainam na gumamit ka ng lasso tool. Ngayon, tingnan nyo to, no? Yung lasso tool, magkikreate siya ng bagong selection. Kasi nga, nakapindot yung add to selection. Ngayon, pagka hinold mo yung alt, no? If you hold alt key, tapos binilugan mo yung selection, ayan, mawawala. No? So, kaya pag nag-drawing ka ng lasso, yan, nag-drawing ka ng selection, kung gusto mo bawasan yan, i-hold mo lang yung alt, yun, mababawasan siya. Okay, yan. Gaya nun. Okay, so ganyan, ano? Yan. Okay, and then kulayan natin siya na sabihin na natin, kulay niya ay green. Okay, that's green in color. So, tingnan, ang bilis-bilis talaga pag lasso tool yung ginagamit mo. Boom. Okay, so Control D, that's the trees one. Now we're going to put some contour lines on our selection. No? Yan. So, hindi na natin masyadong pagagandahin to. No? Hindi na natin masyadong pagagandahin. So, pagagandahin natin pero konti lang. No? Yan. Okay. So, ganyan siya. Okay. So, that's how you do it. Yan, ano?
So, pagka ikaw ay gumagawa ng mabilisang drawing, meaning to say, hindi final product, no? Usually, lasso tool yan eh. Lasso tool ang ginagamit just to convey a certain idea. Okay, so ayan siya. Zoom out ko lang para mas kita. Okay, and then Control L at babaan natin yung level. Ayan o, makikita niyo siya. Ayan, bang. Control D, ayan o. So meron na siya kagad na may ano na no, may form, nagkakaroon na ng form yung puno natin. Now we put some highlights. Pwede namang hindi tayo gumamit ng lasso tool, pwedeng organic painting na lang yung gawin natin. Ganyan no. Yan, para bumuo ng contours, 'di ba? So notice ano na bubuo na yung ano natin, no? So ganyan. Okay. So yung lasso tool guys, madali siyang gamitin pag background ang inaano mo eh, no? Pag background yung pinipaint mo, maganda yung lasso tool talaga, no? So ayan, yan, di ba? So mamaya kasi pag nag-animate to, uh, ang lagyan natin siya ng parang 3D effect, no? No, magkakaroon siya ng parang three-dimensional effect o yung tinatawag na parallaxing. Okay. Okay, ayan. Ano? So may mga ganyan siya. Yan. Okay. Yan. Okay, so tapusin na natin agad dito. Okay. So, ayan. Ayan yung puno. Di ba? Yeah, these are the trees. One. Okay. So, the next, sabihin natin, maglagay tayo ng, ano bang pwede natin ilagay na additional na puno. Lagay tayo ng additional na puno rito. Let's say, this is going to be trees. Two. Ayan. Okay. So, let's just, you know, gina natin ng ganyan. Drawing natin yung mga tangkay. Yan ano. Yan. So, ano yun lang natin. Okay. Yan. Okay. So, ito yung mga tangkay ng mga puno. At we're drawing on this layer. So, I'm going to, well, basically, color this. Yan, ganyan. Ano? So, parang ganyan yung itsura niya. Hindi masyadong maganda, guys, no? Ano lang natin. Huwag na natin masyadong pagandahin, no? Kasi due to the brevity of time, okay. So, ito mga puno na to, supposedly mas malapit sa camera to, no? At medyo nagsisiluwet na sila kasi nga yung araw nandun sa likod nanggagaling. So, probably, ganyan na itsura niyan. Ng mga parang coconut tree sila.
Yan. Yan ano. So, alright. So, konti pa. Naku, ang dami ko palang ginawa. So, bisa na lang natin, no? So, ang dami ko palang ginawang puno, no? Yan, no? Ba't kasi ako nag-drawing na napakadami, nahirapan tuloy ako, 'di ba? So, I'm using lasso tool, no, to draw multiple leaves. Okay. Yan. Ito, ilan pa? May konti pa. Yan, no? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng puno to eh. Pero parang ano yan eh. Parang puno ng nyog. So, ayan, ano. So, mga ilang minuto lang natapos na natin yung painting, ano. Kasi nga, lasso tool yung gamit natin. Although yung iba, bago sila mag lasso tool painting, nira-rough sketch muna nila yung drawing. Okay. So, okay, let's select green, a darker green, probably. And Control H to hide the selection. So, ayan. Okay na, no? So, yan. Ganyan yung, ano, yan yung background natin. Yan, okay na yan. Maganda na yan. So, so, so I'm gonna save this as PSD, of course. Long background PSD. Okay. So, that's it, no? So, we have a total of, we have a total of 5 layers. Okay, no? Pwede nga natin tanggalin yung background na to eh. Tanggalin na lang natin to. Bang. Ayan, tanggalin natin. We have the sky, we have the mountain, we have the trees one, we have the trees two. Ayan, no? So, para makita ninyo yung layers. Ayan, ano? So what we're going to do is we're going to import those in Adobe Animate. So, lalakyan ko lang tong bundok natin, ha? Ay, hindi na select. Ay, hindi na ano, hindi na select na ano. Oh, okay naman ah. Ah, weird to yun ah. So anyway, uh-huh, uh-huh. Oh, that's a bit weird. Hindi ko alam kung saan gagaling tong mga selection na to, no? So, anyway, hindi ko alam ba't nagkaroon ng ganyang, ba't nagkaroon ng bakat. So anyway, ganyan yung i-import natin to, no? Control S, no? To save it. And now we're going to, tignan natin kung gagana, no? Tignan natin kung gagana. Kung nagkamali ako, mare-record dito yan sa ano eh. Mare-record dito sa Zoom. Okay, so right here sa Adobe Animate, no, gumawa tayo ng background. So right here, i-import natin yung background natin. Pangalanan muna natin itong mga birds na to, itong mga layers ng birds. Ito, we have bird 1. Ito, meron ditong bird 2. Ito naman ay bird 3, bird 4. Ayan, no? So, yan sila, no? So, ngayon, ang gagawin natin, guys, no? Right. Siguro, lagay natin yung cursor dito. I-import natin yung background. So, this is what we're going to do. We're going to press File, Import, Import to Stage. Hanapin natin yung long background na ginawa ko. So, ayan, yung long background right here. Open. Ngayon, magtatanong siya, bitmap image with editable layers or flattened bitmap image.
Ang gagawin kong bitmap image with editable layer styles. Okay? Registration center. Yan. Okay? And tignan natin kung gagana siya. Place object at original position, set stage. Okay, tingnan natin kung gagana siya. Ito lang yung pinalitan ko, bitmap image with editable layer styles. And ano to? Lossy, lossless. Tingnan natin kung gagana ha. Yan, registration center, import. Boom. Ayun, gumana. Pero natakpan niya yung layer ng birds. So yung birds, iaangat lang natin, no? Ise-select lang natin yung mga bird layers, tapos iangat lang natin sila para yan, lumabas sila. Yan, okay? So yun na yung background natin, okay? Ngayon, ilalak ko lang yung layers ng birds para hindi sila madamay, okay? So now, naalala niyo yung nag-discuss tayo about Adobe Animate Objects. Etong backgrounds na to, itong mga elements na yan. These are all bitmaps. These are PNG images. Anything outside Adobe Animate that you import inside Adobe Animate, it becomes a bitmap. No? These are bitmaps. You know? Katunayan, okay, takpan ko yung video ko. No? Katunayan, pag sinelect mo yung isa dyan, kunyari itong puno, ayan, pag sinelect mo yan, lumalabas dito, ay dapat movie clip. Bakit siya nag-movie clip? Dapat ano yan, bitmap yan eh. No? Gawin natin, well, hindi siya nag-ano. Hindi ko alam bakit siya nag-ano. Ito, bitmap to. Ayan, oh. Yan, bitmap yung bundok. Pero yung puno, hindi ko alam bakit siya nag-movie clip. Pero supposedly dapat bitmap yan, no? Yung puno dito sa likod, yan, bitmap yan. Pero hindi ko maintindihan bakit nag-movie clip itong itong mga nyog, itong mga coconut trees na to. Hindi ko alam bakit siya nag-movie clip. Pero in any case, ganito gagawin natin. Yung layer containing the trees 2, yung trees 2, ang gagawin ko dyan, gagawin ko siyang graphic. Yan. So, magiging graphic siya. Yung mountain, right here, ito, yun yung mountain, di ba? Yan. Yung mountain na yan, select ko yung layer ng mountain. Gagawin kong graphic yan. So, I'm going to modify. Okay. Convert to symbol, registration center, papangalanan ko siyang mountain, and graphic symbol. Okay. So nauna na natin ginawa ng graphic symbol. Ginawa natin graphic symbol yung puno ng nyog, yung mga puno ng nyog. Tapos ngayon naman, yung trees 1, okay, right here, isa-select yung layer ng trees 1. And when you select the layer of that trees 1, also with other objects, automatically nase-select sila. At yan ay isang bitmap image. Yan. Pag sinelect mo, it's a bitmap image. So, ang pangalan yan, trees1, so isa siyang bitmap. Ang gagawin ko sa kanya, i-modify ko, convert to symbol, and trees1, ganyan. And then okay. So, ito guys, yan. Ang gusto ko lamang ipalabas dito, yung mga bitmaps, yung mga ginagawa natin sa Photoshop or Krita or Clip Studio na images, pwede mo siyang i-convert into graphic symbol. Bakit natin siya i-convert into graphic symbol? Kasi gusto natin siyang i-animate. Okay? Gusto natin siyang i-animate eh. Okay, so ngayon ipepwesto na natin itong mga backgrounds na to. Itong mga background elements kung tawagin. Alalahanin ninyo, lahat yan kinonvert natin into graphic symbol. Ang hindi ko na-convert into graphic symbol at yaman din lang at hindi naman siya gumagalaw, itong sky. Hindi ko na siya kinonvert into graphic symbol kasi hindi naman gagalaw yan eh. Yung bundok lang yung gagalaw. Okay, so ilalak ko na yung sky na yan. Ang sky na yan ay isa ring bitmap. Okay? So, ayan ano, ano yun lang natin yung pwesto ni Bird 1. Lagay lang natin dito. Ito na. Ayan, sige. Okay na yan. Ganyan. Sige. Ayan. So, ang gagawin natin, ipipwesto natin to ng maayos.
gusto nating gawin na yung pwesto nila o yung pag-andar ng background ay meron tinatawag na parallaxing, no? I-google nyo kung ano yung parallax, no? Parallax, okay? So itong mountain right here, mountain, ipepwesto natin siya in such a way na eto siya, okay? Yan yung frame 1 niya, okay? Or pwedeng ganito, from there, yan, frame 1, yan yung una niyang posing. At dun sa dulo, mag-F6 tayo or insert keyframe right here. Pero hanggang dito lang yung galaw niya. Yan, hanggang dyan lang. Yan, yan. So, kung titingnan ninyo, yung galaw ng bundok, point 1, tsaka point 2. Yan o. Okay, point 1, point 2. Point 1, point 2. So, ganun lang kalayo yung narating niya, point 1, point 2. Samantala, yung itong foreground trees, no, yung trees 1, mas malayo yung mararating niya dun sa second keyframe niya right here. I'm going to press insert keyframe, pero mas malayo yung mararating niya kaysa doon sa bundok. Ayan. So, kung tatakpan ko yung bundok, ito yung point 1. Okay, teka lang, sumasama yung ano eh. Ito yung point 1, ito yung point 2. Yan. Point 1, point 2. Mas malayo yung andar niya. Okay? Samantala, yung puno na to, yung puno ng nyog, ito siya, no? Ang point 1 niya, okay, magi-insert keyframe ako sa dulo. Insert keyframe, no? Right here, insert keyframe. Mas malayo yung iaandar niya pag ganun. So, tatakpan ko yung trees 1, yung puno nun nyog, ganito kalayo ang nararating. Boom. Point 1, point 2 niya, mas malayo siya. So, kita nyo to, pag in-unhide ko yan, ayan o. Takpan ko lang yung mga ibon na para hindi nakaka-distract. So, ayan siya. Kita nyo kung gaano kalayo yung sa bundok. Ayan. So, yung bundok, ito yung point 1, ito yung point 2. Point 1, point 2. So, malapit. Samantala, yung trees 1, point 1, point 2. Ayan o, point 1, point 2. Ang layo o. Ang layo ng agwat niya. Pero ang pinakamalayong agwat ay yung nasa harapan na puno ng nyog. Point 1, point 2. Andun na siya sa malayong malayo. Nandun na siya. So, kasi ang gusto natin, magkaroon sila ng parallax pag gumalaw sila. Okay, so, ayan. Ito yung tatlong puno na yan. No? So, naka-convert sila sa symbol. Tandaan ninyo. Okay, after nyan, i-highlight ko yung gitna niyan. Yung mountain, trees 1, trees 2, i-highlight ko yan. And then I'm going to, or kung hindi umubra yung highlight, pwedeng ganito, isang layer lang muna, insert, create classic twin, right here, sa trees 1, insert, create classic twin, and right here, insert, create classic twin. Ayan. So, gumaganyan na siya. Ayan, maandar na siya. At notice, dahil malapit yung agwat nung puno, ng mountain, malapit yung agwat niya, mabagal yung galaw niya. Whereas yung puno, yung trees 1, yung puno na maliliit, mas malayo yung agwat niya, yung minove niya kumpara doon sa mountain. Kaya mas mabilis siyang gumalaw. At syempre yung puno ng nyog, yun yung pinakamalapit sa camera, yun yung pinaka mabilis gumalaw. Kasi nga malayo yung agwat niya sa isa't isa. Okay, so sana na-gets niyo yun, ano? Ngayon, dito sa clip content, yan, pindutin niyo yung clip content outside the stage. Boom, ayan, yan ang matitira. Matatakpan yung outside ng stage, matatakpan. Yan. Yan siya, no? Okay, so kita nyo parang three-dimensional siya, no? Nagpa-parallax ang tawag dyan, ayan, no? Maandar yung bundok, umaandar, ano? Sige, i-move ko pa yung mountain. Ayan, parang
Ayan o, di ba? So ngayon, okay, i-unhide ko yung mga birds at eto na sila. Ayan, no? So, ayan, no? Okay. So yung birds, hindi sila umaandar from left to right. It is the background that is moving from right to left, no? Hindi umaandar yung mga ibon. Okay, ilalak ko lang yung mga layers, no? Ilagay natin sa maayos na, oops, pumasok siya mag-isa. Yan. So the birds are just in place, no? In place yung ibon, no? In place yung ibon. Tapos ayan, ganyan ang mangyayari, no? So umaandar yung background pero yung ibon nasa isang lugar lang sila. So ang animation ng backgrounds, ng background elements na kinonvert into graphic symbols ay classic twin, no? Ang bitmap ay pwedeng gawing graphic symbol din, no? Pwedeng gawing graphic symbol ang bitmap. Okay? Ano ulit ang bitmap? Yun yung mga images na ini-import mo papunta sa loob ng Adobe Animate. Kadalasan ito yung mga ginagawa mo sa mga digital illustration softwares kagaya ng Adobe Photoshop, Krita, or Clip Studio. Mas mainam kung isave mo sila as PNG. So, ayan. Okay, so sana masundan ninyo yung demonstration ko. Yan, dahan-dahanin nyo lang, ano? So, ayan. So, ganyan siya, no? So, kung gusto yung pwede nyo lagyan ng up and down movement yung ibon, okay lang naman din yun. So, kunyari dito, mag-experiment tayo. Kunyari, etong ibon na to, bigla siyang from this position, insert keyframe, tapos pagdating dito, insert keyframe, aandar siyang ganon, bababa siya. So, lagyan natin ng classic twin. Insert, create classic twin. So, parang, ayan, nagaganon siya. Tapos, ito naman, parang, ito aatras. Parang, forward siguro siya. Kunyari dito, insert keyframe tayo, tapos insert keyframe doon sa isa, bababa siyang ganyan. Insert, create classic twin. Ayan, parang may konting drama. Ayan, di ba? So, ayan. So, again, tapos ito kunyari, sabihin natin ito aangat, no? So, ito. Yan, F6, insert keyframe and insert keyframe again here. Tapos aangat siyang ganon. Insert, create classic. Parang Voltes file. Ayan na. Yan. Yeah, di ba? So, yan, no? So, I hope you enjoy this kind of animation. Yan, no? Ganyan, no? Yan, ano? So, yan yung final product, no? Yeah, control S natin, huwag natin kalimutan. So dapat sana this is supposedly your midterms, no? Yon. Yan, okay? So importante to dahil we will go back to this in reference, no? We will always refer back to the flying bird, to the pendulum swing, to the uh, ano ba yung isa? Bouncing ball ba? Basta we will refer back to these exercises when we go to the more technical aspect of Adobe Animate, which is character rigging. So, ayun. Okay? So, ayan siya. Alright. So, again, ang ganda, no? So, that's it. So yun, dyan nagtatapos yung ating episode ng Flying Bird, no? Ayan, no? Astig. So, I'm gonna see you in the next video. So, sana may natutunan kayo. Sana ma-enjoy nyo yung animation. Ma-enjoy nyo yung Adobe Animate. I hope you have fun. And goodbye for now.